Meron tayong presidenteng bangag, meron din raw ho tayong presidenteng adik, at higit sa lahat, meron tayong presidenteng nakalista ang pangalan sa PDEA. Yan ho ang mga mabibigat na paratang na binitawan ni former President Rodrigo Roa Duterte na wala namang ebidensya. So ngayon guys, sa videong to, makikita nyo na ang tukhang na ang war on drugs ay para lang talaga sa mahihirap. Exempted sa batas ang mga kaibigan at kakilala. Ganoon ko mailarawan itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Talagang literal na nauhuli ang isda sa bunganga. Siniraan mo si President Bongbong Marcos na drug addict, nasa listahan ng PDEA, bangag. Pero sa buong sinabi mo, ang naintindihan ko at malinaw na sa aking mga mata na ang drugs na ang tinutukoy mong tukhang o pakikipaglaban kontra sa droga ay para lang sa mahihirap. Panoodin nyo tong video niya na to guys. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Pero walang ebidensya. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Grabe. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon yan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Tangina. Palakpakan pa mga tanga. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Grabe. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Yan. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloy yan, kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, mabuti sana
kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Iyan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Okay. Grabe. Pinagmumura. Harap-harapan. Napakawalang respeto. Well, ano pa ba nga asahan natin? Kaya ganyan din ang pag-uugali ng kanyang mga anak. Kagaya ng kanyang anak na si Mayor Sebastian Duterte. Partida mayor pa lang yan, ha? Ang taas na ng lipad at ang taas na ng tingin sa sarili. Takot na takot sa People's Initiative. Eh, perma lang naman yan ng mga tao. Eh, di kung ayaw ng mga tao, bakit hindi? Diba? Let the people decide. So, ngayon, ito yung pinakapunto ko. Binanggit niya sa pinakaunang video ko. Pinakita ko na yan sa inyo. Pinlay na nga natin. Sabi niya, nung mayor siya, mayor guys mayor, hindi pa presidente. So, this was a long time ago. Nung mayor siya, pinakitaan siya ng lista ng PDEA. At kasama raw ho ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Tapos, hindi niya sinabi dahil sila daw ay magkaibigan at magkakilala. Now, guys, ang hirap patulan ni Digong kasi matanda na to. Hirap talagang patulan. May respeto pa din ako sa matanda kahit papano. So, ibig mo bang sabihin, lahat ng mga kaibigan mo or mga malalapit sa'yo, exempted sa batas pag nalaman na sila ay nag-aadik-adik? Ganun ba ang ibig sabihin mo? Kaya guys, tama ata yung sinasabi ni Arturo Las Cañas about dito sa issue kay Michael Yang. Diba na si Michael Yang kasama, if I'm not mistaken, 2017 or something else, kung anong year pa man yan, na binanggit ni Arturo Las Cañas. Sinabi niya na si Michael Yang ay kasama sa lista. Ngunit pinabura ni former President Rodrigo Roa Duterte. So now, connect the dots. Sinisiraan mo ang Pangulo pero ang nasiraan ikaw, hindi ang presidente. Kaya kawawa yung mga mahihirap noon na pagbuntungan ng peking war on drugs mo. Putang ina. Yawa. Diba? At alam ko rin kung bakit bumuboses itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa usapang mga binigay ng PDEA na ano sa kanya na nag-aadik-adik daw si President Bongbong Marcos. It is because alam niya na ang ICC, binanggit niya na din mismo, na ang ICC talaga ay nandito na sa bansang Pilipinas at tapos nang mag-conduct ng investigation by the mid of the year, you know, kalagitnaan ng taon na to, lalabas na ang warrant of arrest. Bakit hindi natin ilipat dito sa totoong issue? Actually, hindi yung People's Initiative yung issue dito eh. Yung issue dito kayo, nililihis nyo. Sa dami ba namang expose na nangyari sa inyo? Tinutukoy nyo na si President Bongbong Marcos ay addict, isa na nga lang yung kidney niyan. Bakit hindi natin ilipat dito sa naging revelation ni Edgar Matubato at ni Arturo Las Cañas? Gumagawa kayo ng issue para pagtakpan niyang baho ninyo. Hindi ba kayo nahiya? Pera ng taong bayan, winaldas ninyo. According dito sa DPWH, sa issue ni Pulong na 51 billion.
And up to this moment, hindi man lang nagsalita si Sarah about sa 125M within 11 days. At ang CIF niya na lumobo nung panahon ng kanyang ama mo. Nung panahon mo, Digong. Tama ng gaguhan dito. Tama na. Tapos niyayaya mo pa itong mga kapulisan at AFP na kapag hindi mo nagustuhan ang Congress, gusto mong pabuwagin, inuutusan mo silang sirain, wasakin ang pamahalaan. Guys, pwede itong makasuhan ng incitement of sedition. Hinihikayat ang Armed Forces of the Philippines. Ang inang nakakawalang respeto. Grabe. Kasi guys, ito, kailangan talaga nilang sirain si President BBM. Dahil alam nyo naman na may issue sila sa ICC at alam nila na nakapasok nga nung December pa itong ICC at sa kalagitnaan ng taon ay lalabas na ang warrant of arrest. Alam na nila yan. Kaya ngayon, gumagawa na sila ng paninira laban kay President Bongbong Marcos. Ngayon, tuwang-tuwa tong si Maharlika, putang inang babaeng nasa Amerika na to. Tantado. Ngayon guys, alam niyo na ang war on drugs or yung tukhang ni former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi sumasalamin sa lahat ng tao. Bagkus ito ay sumasalamin sa mga mahihirap at mga walang kalaban-laban para maging epektibo ang kanilang di umano'y pakikipaglaban kontra sa droga. Huwag nyo na kaming bilugin dahil hindi nyo na kami mabibilog. Huwag nyo kaming gawing bobo, huwag nyo kaming gawing tanga dahil unang-una sa lahat, niloko nyo na ang taong bayan. Nagpanggap kayo na mabuti, pero ubod kayo ng sama. Sinabihang adik, ang iisa na lang ang kidney? Gago ka ba? Ganda-ganda ng umaga pero sinisira mo.